Ang next speaker ay si Kuya Oni. Ayan, maraming salamat sa iyo, Attorney. At maraming salamat din po sa mga lahat ng nagdalaw po dito sa atin at sa mga nanonood, sa ating mga vloggers at sa ating mga mainstream media. At ngayon, sambayan ng Pilipino, sa lahat po ng nanonood at sa nasa kanya-kanyang mga opisina, kami po ay nananawagan sa inyong lahat na makisa at pumunta rito sa House of Representatives upang magkakaisa. Walang kulay, walang pula, walang green, walang pink. Kung hindi kulay ng kayumanggi, kulay ng bilang isang tunay na Pilipino na may malasakit sa sambayan ng Pilipino. Huwag na tayong magbubulag-bulagan at huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam nating lahat ang katiwalian na nandyan sa ating bulok na sistema na gobyerno. Sa bawat departamento, ang bawat isa ay nakatikom ang kanilang mga bibig dahil sa mga perang ibinibigay ng mga nasa itaas. Ito na ang tamang panahon para ang bawat mamayan ng Pilipino ay magkaisa. Lahat tayo ay gusto natin ng pagbabago. Kung kayo, mga nanonood, ay gusto nyo ng pagbabago, dapat nandito kayo dahil ang pagbabago nag-umpisa sa sarili ninyo. Tama po ba? Kaya kami po, mga may malasakit sa ating bayan, ay nararito, kasama pati ang mga kabataan, upang makiisa sa panawagan na ang salot sa ating lipunan ay dapat nang bumaba. Kitang-kita na po at halatang-halata na masyado. Huwag na magpakunwari dyan yung ating House of Representatives, lalong-lalo na yung ating speaker na si Tanginang Romualdez, upang ang ating gobyerno ay hindi tuluyang bumagsak. Huwag na po nating antayin na magkaroon pa tayo ng kaguluhan. Huwag na po nating antayin na meron pang dugo na dumanas. At ito'y aming panawagan upang ang bawat mamayan ng Pilipino ay magtulong-tulong upang maitigil na ang korupsyon. Ang karamihan sa atin sa sambayan ng Pilipino ay nagdudusa tuwing dumadating ang bagyo. Ngunit sa panahon ngayon, kahit lamang tag-ulan ay binabaha na ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Kasi po dahil sa mga kurakot na mga taga-DPWH, mga kurakot na nasa gobyerno, mga kurakot na kontraktor, at mga kurakot ng bawat mga Pilipinong nakikiisa doon sa korupsyon. Sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa mga nandito ngayon, maraming salamat sa inyong pagkakaisa. At sa lahat ng mga nanonood, tinatawagan natin na pumarito kayo dahil hindi tayo titigil hanggat ang puking inang Romualdez na padami tayo ng padami habang ang araw ay lumilipas. Ang ibang mga kasama natin ay nangako na pagkatapos lang ng kanilang trabaho ay tutungo sila rito. Kung kaya't asahan ninyo na habang lumilipas ang oras, tayo ay dadami ng dadami upang makisa sa panawagan ang pagtigil ng korupsyon. Kaya mga kabataan, lalong-lalo na yung mga Gen Z, are you suffering from impaired vision, smell and hearing? If so, you're heavily knocked down by social unrest. Dying, limbing environmentalists, black-eyed by illegal loggers, protected by these corrupt government officials. This shocking truth possesses a challenge to all of us.
young and old alike, lalo na mga kabataan, kayo po ang lalong nadadamay dito dahil ang kinabukasan ay nasa inyo. That is why demographers and environmentalists, wake up! Kailangan po nating magising, hindi lamang po sa mga korap ng bawat departamento, kung hindi po para magising tayo sa katotohanan sa talamak na pagnanakaw ng ating pera o sa kaban ng bayan. Ngayon mga kabataan, kung hindi tayo gagalaw, sino? Matagal na po natin itong iniinda. Matagal na po nating alam ang kalakaran. Kailan ba titigil ito? Kung hindi po natin uumpisahan. Nandito na po tayo. Wala na po itong atrasan. Wala na pong uwian. Labanan ang laban para sa bayan, para sa Diyos, at para sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Yun, oh. Mukha yata ako, tinatablan na ko sila. Mga kababayan, tinatablan na. Nagdodoble na ng bakod. Talagang ganyan ho ang baboy. Ha? Kapag ko ang baboy talagang nilalagyan ho ng bakod, baka makakawala. Di ba? Mga kababayan, sa Placido, at wag ho tayong aalis. Panawagan po natin sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa social media. Pumunta na po kayo dito. Wala po itong uwian. Ang pinaglalaban po natin dito, hindi po ko politika. Ang pinaglalaban po natin dito, ang ating mga anak, ang kanilang kinabukasan. Itigil ang pangungurakot sa pera ng taong bayan. Papayag ba daw kayo? O ba't parang nagtayuan na tayo? Hindi pa tapos ang ating pakikibaka at pakikipaglaban sa mga politikong magnanakaw. Ang akala mo kung makapagpamalaki sila ng pera, pera nila. Halos lahat tayo dito ay magkakaibang lugar, magkakaibang representative na congressman. Pero yung aking congressman sa District 3 ay kung makapagyabang din na kung makapagsabing 3.5 billion daw ang binigay sa kanya ni Speaker. Akala mo kung makapagyabang ay hindi galing sa pera ng taong bayan. Pinagpipiestahan nila, pinaghati-hatian nila ang pera natin nang wala tayong kaalam-alam. Pag nalaman na lang natin, pag mayroon nang nangyayaring pinahintulot ng ating may kapal para malaman natin at mailabas natin ang ating galit sa kanila, yun tulad ng pagbaha. Kung hindi pa bumaha, hindi natin nalalaman na mayroon na palang ganong korupsyon sa ating bansa. Alam nyo ba ang korupsyon sa ating bansa kung hindi bumaha? Di ba hindi? Dahil pinahintulutan ng ating Panginoon na malaman natin ang katotohanan. Dumarami na po ang ating mga kasamahang mga kapulisan. Ulitin ko po, para po sa ating mga kapulisan, kami po ay maayos at walang gulo na pagtitipon-tipon sapagkat nasa ating batas din po na we have a right to assemble in petition the government. Nasa 1987 Constitution po yan. Karapatan po natin magtipon-tipon at magpahayag ng ating saloobin sa gobyerno. At ang ating freedom of speech. Walang nakalagay po doon, no law can restrict the freedom of speech. Walang batas ang pwedeng makapagpigil sa karapatan nating magpahayag ng ating saloobin sa gobyerno sapagkat tayo ang nagluklok sa kanila, tayo din ang tatanggal sa mga hayop na yan. Yun lamang po.